unang-una nagpapasalamat ako sa pag-ingat, paggabi niya sa aking buhay. Nung itong nakaraan itong week lang ay may nangyari sa akin na hindi ko inaasahan kasi dahil nakakamali, Wednesday yun. So, bali, gabi yun, pauwi na ako. Then, nung maghapon na, yung umaga na yun, ay may biyahe po kami sa school, papuntang Laguna, as in, maaga, pagod, lahat. As in, gumising, tapos wala pang tulog. Then, ginagabihan, una-una syempre, humingi ako ng tawad sa Panginoon. Alam ko na nagkulang ako sa Diyos dahil wala pa nga akong tulog. Then, hindi ko na kaya na, ano mo yun? At nung gabi na yun, ay, pumunta lang ako doon sa Burol First at nakakita ko ng aso, kurin ng Diyos sa buhay. Pero hindi yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Isang bagay yung pinagpapasalamat ko. Nung ako po'y kinagat ng aso, wala akong naramdaman na lagnat. Hindi ako nilagnat, hindi ako sinamaan ng pakiramdam. Kasi nung after ko kagatin ng aso, dito ako nagatin, banda dito sa hita ko. Kasi hindi ko siya in-expect na lalabas yung aso, galing siya sa loob ng bahay. Siyempre, hindi ako tumakbo kasi baka lalo akong naghating lang. Kinagat pa rin ako kahit hindi ako tumakbo. Amen. Pero isang bagay pinagpapasalamat ko dun sa Panginoon. Nung nung after ako agatin, sabi ko, kinasaot ko, lahat ng rabies, lahat ng mga masama na mikrobyo na dumikit sa aking balat. At isang bagay yung narinig ko sa, yung talagang narinig ko na yung sabi ng Panginoon sa kanyang salita, amen, na walang kapangyarihan sa atin ang lahat ng kamandag, anuman, amen, na protektado po tayo ng Panginoon. Sabi niya, kagating ka man ng ahas, ng ulupong, walang kapangyarihan sa iyo. Amen. Na talagang kapasalamat ako sa Panginoon nung gabi na yun, kinagat ako, and then nung nararamdaman ko yun kasi babiyahe pa ako pa uwi. Talaga, habang bumabiyahe ako, nananalangin ako sa Panginoon, umiiyak ako habang nagdadrive ako ng motor. Umiiyak ako hindi dahil nasaktan ako, umiiyak ako kasi humihingi ako ng tawad sa Panginoon. Amen. Sabi ko, hindi ko iniinda yung sakit na nararamdaman ko kahit mapdi siya. Nararamdaman ko na mamanig yung binti ko. Sabi ko, Lord, alam mo, iingatan mo ako sa pag-uwi ko kasi Burol First pa ako manggagaling, magmamaneho pa ako. Then, syempre, yung kaba na, alam mo yun, yung nararamdaman ko kasi syempre, nakakikita. Pero nananalangin ako sa Panginoon, kahit nakahelmet ako nung wala akong pakialam sa nakikita ko, nakakasalubong ko. Basta umiiyak ako sa Panginoon, nananalangin ako. Kasi, nandoon no, mag-humble ka lang sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Kanya, aminin mo, nagkulang ka. Amen. Nandun nakita ko yung kabutihan ng Panginoon na talagang, sabi ko, ang kayang nararamdaman ko. At nung gabi niyon, pinayapa ko yung puso ko. Amen. Sapagkat nanalangin ako sa Panginoon, natulog ako ng mahimbing at gumising po ako ng mahimbing. Wala po ang tao dito. Gumising ako ng payapa. Sorry. Amen. Gumising ako ng payapa kasi iisip ko, lalagdating ba ako? And then kinabukasan, kahit may pasok po ko, balik na naman sa eskwelahan. Talaga, duty na naman. Kahit kagat ka ng aso, kailangan mo pumasok. Amen. Pero nag-excuse ako na isang oras lang kasi kinabukasan nagpa-inject po ako kasi yun nga, kailangan po. Pero nananampalataya naman ako sa Panginoon na hawak niya ang aking buhay. Kahit sabi sa akin na nag-inject sa akin, uminom ka ng gamot, baka lagnatin ka. Hindi po ako uminom ng gamot. Dahil naniniwala ako sa Panginoon, walang lagnat, walang sakit ng katawan. Dahil ang Diyos ang dakilang manggagamot. Amen. Sa Diyos ko ang kapurihan, no? Talaga sabi ko, grabe, 22 years old na ako, ngayon pa ako magat ng aso. Amen. Na talaga, no, sinabi ko kay mami, no, talagang ayaw ko ba, na talagang, nung dami nangyayari, hindi pa ako umuwi ng Mindanao, yung mga balakid ng Diablo, kaliwat kanan, na talagang nililiglig niya ako, dinidistract niya ako sa maraming bagay, na, pero, isa lang bagay yung night na tinitignan ko na may gagawin ng Panginoon. Amen. Nakikilos at gagalaw ang Panginoon. Ano man yung mga hadlang ng Diablo, no? Maging sa ating buhay, wala ka ibang titignan, kundi ang Diyos lang na nagmamayari ng buhay mo. Amen. Sa Diyos ka tumingin, hindi sa mga bagay na nakikita mo, hindi sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, hindi sa mga bagay na nararamdaman mo. Amen. Amen. Kung sa Diyos ka titingin,
papansin yan at patuloy ka na maglilingkod sa Panginoon at yamang sumusunod ka sa Panginoon, sasamahan ka niya, pagtatagumpayin ka niya. Amen. Sa Diyos po ako makurihan.